A very blessed Monday morning to each and every one of us. Nakapagkape na ba kayo? Nakapag-almusal? Ano bang almusal nyo? Kape lang ba? Meron kasi dyan, may pandesal, may kape, may mga terno pang keso at peanut butter. Ano man yan, huwag nating kalilimutang isama sa almusal si Lord Jesus. Pinakamaganda mag-almusal muna tayo spiritually, kaya eto ang daily good vibes para naman kayo ay samahan sa inyong pagkakape. Na-capture na po si Nicolas Maduro ng Venezuela at marami pong hindi magandang nai-record sa kanyang pamamahala. Ito po hindi ko siya i-elaborate dito. I don't want to magnify him or any other here on this channel. Gusto ko lang pong makita. Ito ang gusto kong makita. Sangkot si Trump, sangkot ang Amerika ulit, no? At parang dito, ang nakita ko po rito, ang Amerika talaga superpower siya sa ngayon. I cannot go beyond that as of this vlog. But as of this recording, ang balita ko, ayon po sa nakita ko na rin po rito sa pag-i-scroll ko dito sa social media, nakakulong na raw po sa New York si Maduro. And ang hindi ko lang po sigurado kung ano ang mangyayari sa Venezuela. Magte-take over ba ang US pansamantala? O siyempre meron naman silang vice president. Ano po? It's so shocking. January 5 pa lang tayo. It opened the year this way. Sabi ko po, last December 25, umulan ang lakas. January 1, umulan ang lakas ulit. Tapos ngayon, ito. Then, marami tayong nababalitaan na mga nangyayari sa mundo. Last year, ang dami mga lindol, ang dami mga sakuna. Pero ngayon, ang nakikita ko po, yung mga world events, nag-e-escalate po talaga siya. Kaya alam nyo, end times is real. To those nagsasabi, bakit daw lagi tayong sa end times, nagfo-focus, bakit daw laging end times ang laman ng mga vlogs natin, itong gusto ko pong sabihin. Kasi end times is real and it's happening right now. Kasi nung araw, pwede mong sabihin, uy, malapit na yan, uy, malapit na to. Pero right now, it's here. It's happening. Of course, nakapokus po tayo sa Middle East, but what I'm trying to say is marami na pong patikim ng kung ano yung mangyayari during the tribulation. Pero hindi pa po ito tribulation. Ayun naman po ang mistake ng ibang mga kapatiran, no? Ay, revelation na. Pag may nangyari, ay ganun na, di ba? No, hindi po. Dahil ang revelation po ay isang aklat na naisulat noon-noon pa. At merong mga portions dito na hindi pa natutupad at talaga naman titiyakin ko sa inyo 100% matutupad at matutupad. Sa ngayon, ang mga nakikita natin, mga bagay na nangyayari sa mundo na nakakasurprise, nakakasurpresa. Didn't even know na may involve ang US at Venezuela sa isa't isa. Although matagal ko na pong naririnig na parang ang Amerika na mamagitan na sa bansang yan kasi maraming Venezuelans, especially nung pinaka-last election nila, I think 2024, sorry po sa ubo ko, they're not satisfied with the results because they believe yung isang kandidato, no, apelyido yata Gonzales or something, I'm not sure about that, I'm not pretty sure about that, pero ang sabi nila, that's the real winner. Ang sabi ko, hindi bago yan dahil maraming bansa po ganyan. Alam mo, malakas yung kandidato, tapos ibang nanalo. Parang sa Miss Universe, alam natin malakas ang ating pambato na si Atisha Manalo, iba ang nanalo. Hindi po ba? So ay mga ganyan mga bagay po. Parang sa Grammy Awards dati, we thought Alanis Morissette will win the Best New Artist. Ang nanalo, Hootie and the Blowfish. Pero I'm a big fan of Hootie and the Blowfish also. Wala pong ano. Pero what I mean is, ang lakas-lakas talaga ni Alanis eh. Kasi kung talaga ika-categorize mo lang doon, panalo talaga siya. By all means, no? Pero, yan, may mga ganyan po talaga. Pero dito sa election kasi na ito, talagang maliwanag po. Sabi nung iba, nagkaroon daw talaga ng dayaan. At ang talagang winner, yung Gonzales. No? Gonzales Mamplido or what? Hindi ko po sure eh, pero yun po. Kaya ang mga tao naggalit na. Parang, naalala niyo, may naalala kayo sa nangyari? Kaya lang dito sa atin, wala nakialam. Tayo po yun. Kaya mas nakakapagmalaki tayo. Walang nag-invade sa atin. Ito po yung people power. Hindi kilikili power, ha? Iba yung power ng kilikili. Mas malakas yun. No, 1986. So, it marks the 40th year, this 25th of February, the people's power. Hindi kilikili power, ha? People's power po.
I was a kid at that time. Baby, almost toddler, no? Hindi ko alam na. Pero abang lumalaki kasi ako, nakikita ko yung mga ipinapakita ng ABS-CBN na mga, anong tawag doon, yung mga detalye kung ano yung nangyari noon. Kaya nagkaroon din naman tayo ng idea what's that, no? Pero ngayon, alam ko na po yung mga buong pangyayari, alam ko na yung istorya, and yes, and mukhang nauulit ngayon yun sa Venezuela, pero may ibang nga lang pong namamagitan, ang Amerika. Sa atin po walang namagitan noon, kaya mas nakakapagmalaki tayo. Kasi nirecognize ng buong mundo yung people power na yon, na talagang ang mga tao nagkaisa para alisin ang isang diktadorya. Di po ba? Pero ito po, iba naman po ito, namagitan ng Amerika dito. Dahil alam ko, itong si Maduro, Nicolas Maduro, lumalaban talaga sa Amerika. So, yan po ang akin pong nakita po dito sa mga ganitong mga pangyayari. Pero ako po ay isang mangangaral ng Panginoong Hesus. Hindi po ako dapat nakiki-involve dyan. Pero what can I do? Nangyayari po yan sa paligid. Nakita ko po yan. Nangyayari po yan sa paligid, no? Ito po ay isang katotohanan na hindi dapat na parang sasabihin mo, uy, kwan lang yan. Propaganda lang yan. Uy, ganun lang yan, ganun lang yan. Hindi po. Yan po ay buong katotohanan na nangyayari po talaga sa mundo. Okay? So, ito po ay talagang makikita ko po. Inumpisahan po ang taon ng mga ganito. I mean, I'm so surprised. Hindi ba kayo nasusurpresa? What happened? It all started umulan. Tapos ngayon, eto. Ngayon, may nagtatanong na nga rin sa akin kanina, ano pa kaya ang rest of 20? Ay, no. Huwag mo sasabihin yan. The rest of 2096 is in the hands of Jesus. Okay? Hindi doon sa fears mo, hindi doon sa mga katatakutan na naiisip mo. No. Put it in the hands of the Lord. Amen? Nakita na ng Panginoon past, present, future. Kaya ngayon namatay siya sa krus, pinatawad tayo, past, present, and future sin. Na-deal na lahat sa krus ni Jesus yan, no? Ganun din po, na-deal na rin niya lahat. Kung ano yung mangyayari sa mundo, alam na po niya. Alam niya kung kailan siya darating. Alam niya kung kailan ang rapture, which I believe from the bottom of my heart, malapit na. Why? Sapagkat yung mga nakikita natin ng mga rumors of wars, mga gulo, mga lindol, mga sakuna, yan po ay palatandaan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Second coming. Oo, second coming yon. Kasi wala naman pong signs o senyales ang rapture. Pero kung gagamitin mo naman ng common sense, no? Kung malapit na si second coming, mas malapit ang rapture. Kasi mag-rapture muna bago mag-second coming eh. Nakikita natin yung mga katuparan ng hula ng mga second coming, ng mga mangyayari second coming. So, mas malapit ng mag-rapture. The Lord Jesus is very near. Is very near. Kaya yung sa ating mga Kristiyano, magising na po tayo sa katotohanan. Kailangan nating ibahagi si Lord sa ibang mga tao. We really need to share Him now more than ever. Okay, yung mga current events, what is happening in Venezuela, o mga kung ano naman, that's only a handful of things na talagang inaasahan ng mangyayari bago dumating ang second coming. Pero nga sabi ko, kung malapit na ang second coming, mas malapit na mag-rapture. Kasi bago dumating yung tribulation na yan, dadagitin na po ng Panginoon ang kanyang iglesia o ang kanyang church. Kanyang pinakamamahal na bride, tayo. Amen? So ito po ay mangyayari sa kalendaryo ni Jesus. Hindi sa kalendaryo ko, hindi sa kalendaryo mo, hindi sa kalendaryo ng mga dalubhasa kuno sa Biblia, sa kalendaryo ng Panginoong Hesukristo nakabatay ang lahat. Good vibes ka na ba? Palagay ko hindi pa. Dapat mas marami na tayo dito, no? I-click mo na yung subscribe button na yan at na maging ka-good vibes ka na. Papahuli ka ba doon sa ibang nakasubscribe na? Ano ka ba naman? Mag-subscribe ka na. Dahil dito walang ibang bida kundi si Jesus. Marami ka pang maririnig tungkol sa mga delubyo, sa mga katatakutan na mga mangyayari sa end times. Kung gusto mong ganon, mga feel mong ganon, dito ka na. No? Kaya mag-subscribe ka na. Tapos, i-share mo ang video na ito dahil walang ibang bida rito kundi yung tinapos na gawa ni Jesus sa cross. Magkakape na ba kayo? Isama niyo si Jesus sa pagkakape niyo, ha? Invite niyo siya lagi. God bless.